Kailangan na uling linisin at pagbukod-bukodin itong aking mga naipong kalakal para maging pera. Hello, hi mga nay! For this video magbebenta na naman ako ng aming mga naipon. Anyway, kumusta nga pala kayo? Ako eto, medyo nabibisi na naman at medyo na-stress kasi ako dahil medyo nagsabay-sabay ng konti yung mga gastusin. Opo, medyo pa lang kasi nalalagpasan ko pa naman at hindi pa ako ganun nai-stress. Kasi kung sobrang stress na ako, ay naku, baka nakahiga na lang ako maghapon magdamag sa kwarto. Eto nga palang ginagawa ko, naglilinis ng mga plastic bottle ng mga Coke mismo o kaya ng mga mineral. Kung napapanood niyo yung mga live ko, ina-explain ko nga doon kung paano to nililinis. Pero dahil mahaba tong video na to, i-explain ko na rin para pandagdag din sa voice over. Yung mga pwede nga pala dito sa tinatawag na PET o PET yung mga clear plastic bottles lang. Like Absolute, mga Coke mismo. At hindi pwede yung mga bottles na medyo nagbublue yung kulay katulad ng Wilkins. Tapos yung mga plastic bottles ng Toyo ay hindi rin pwede. Lalong-lalo na yung may mga mancha. Katulad ng mga naglalagkit na mantika sa bote, hindi yung pwede. Pwede rin naman yung mga malalaking galon ng mineral water. Katulad ng Wilkins at Absolute. Mas maganda nga kung malalaki kasi mas mabigat yun. Basta ang kailangan mo lang safety is wala siyang dumi at wala siyang mancha at talaga namang malinis kapag pinitpit. Hindi naman totaling linis na linis as in yung kailangan mo pa siyang hugasan. Basta wala lang siyang any other na nakalagay sa loob o kaya naman nakadikit sa bote. Kasi kapag ganitong linis na yung ang hirap talaga mag voice over. Kapag ganitong malinis na yung i-deliver sa kanila, yun dinahandahan. Dinediretso nga nila to sa tunawan. Minimake sure nila na kapag diniretso nila sa tunawan, walang ibang kasamang kulay o kaya walang ibang kasamang dumi. Kasi nga, tutunawin na to diretso para maging ibang product. Anyway, eto na nga ako at nilalagay ko na sa aming mahiwagang service itong aking mga naisako. Buti na nga lang at kahit papano hindi pa bumibigay itong aming mahiwagang service at napagtsatsagaan pa nga. Kasi naman, kung isasakay pa to sa tricycle, madadala pa yung aming 50 pesos. Sayang pa din yun. Buti na nga lang at napagkasya ko yung 4 na sako at isang garbage bag. Sinabit ko na nga lang yung isang garbage bag kasi kapag ipinatong ko hindi ko na makikita yung daan. Medyo nahirapan pa nga ako sa paglalagay nito kasi nga akala ko hindi sila magkakasya. Buti na nga lang at nagawan ko ng paraan yung tipong hindi siya malalaglag. Kasi nung nakaraan na medyo maluwag yung pagkakatali ko at pinagkasya ko nga yung 4 na sako, pagdating namin sa may gitnang kalsada ay nako, muntik nang malaglag. Kaya eto, tinatali ko ang maigi para hindi na maulit yung nauna. Kasi ang hirap na mag-ayos pag naandun ka na sa may gitna ng kalsada. Pagkatapos ko nga naayos at naitali yung mga yan, hindi ko naman agad na i-deliver kasi nga may pasok si Kuya Von. Kaya naman pumunta muna ako ng school at nung pagbalik namin saka nga lang namin na i-deliver. Pinahatid ko lang kasi si Kuya Von kanina sa kanyang papa kasi kako baka kapag ako yung naghatid hindi nga ako makabalik marami pa akong gagawin. Mag-aayos nito tapos maglalaba. Kaya sabi ko mamaya na lang ako kapag kasusundo na kasi time na yon para maglinis or magdilig ng mga halaman sa daycare. Kasi kahit naman medyo marami tayong ginagawa sa bahay kailangan pa rin natin gawin yung mga responsibilities natin sa school kasi yun nga yung nabanggit natin at nasabi natin sa teacher na itutulong natin. At eto na nga na makauwi kami galing sa school, diretso deliver na nga rin kami kasi baka abutan kami ng pagsasara at hindi namin ito maibenta. Medyo nahirapan nga lang din ako sa pagtutulak kasi medyo malubak dito sa amin at puno ng laman yung stroller kaya ayan, banking. Gusto nga rin sumama ng aking bunso kaya lang hindi ko na sinama kasi medyo marami na naman akong dala, Diyos mio. Kaya etong si Kuya Von na nga lang yung sinama ko kasi at least kahit papano marunong na nga siya. Yung bunso kasi konting pagod karga kaya kahit medyo nahiiyak siya iniwanan ko pa rin talaga siya. Nung naandito na nga kami sa kalsada medyo stable na nga yung pagtulak sa stroller kasi nga hindi na malubak. Pero hindi pa rin ako ganong makakuha ng video kaya sabi ko kay Kuya Von ikaw nga kako yung mag-video sa akin at hindi ko nga makontrol yung stroller kasi baka biglang pumunta sa gitna. At eto nga ang itsura ng Kuya Von. At eto nga, pagkatapos ng maraming kalokohan namin ni Kuya Von nakarating na nga rin kami sa junk shop. Diba? Ito itim ko.
At naka 145 pesos din kami at pinambili namin yun ng bigas. Anyway, hanggang dito na nga lang po muna. Thank you for watching!